Kumusta mga kapwa ko mag-alaman? Nandito ulit tayo ngayon sa farm natin sa Chaong. Mini farm lang naman to. So, magandang araw sa inyo lahat. Kumusta ang ating buhay-buhay? So, magbibigay lang ako ng update din sa ating mga tanim. Ayun, nakikita nyo naman. Yung ating mustasa, medyo malaki-laki na ulit. Yung mga bago nating second batch. Didilaga lang natin ngayon. Papakita ko rin yung update doon sa iba nating mga tanim. So, ito yung ating kalabasa. Malaki na. Inalbusan na namin ito nung nakaraan. Ito, medyo lumalaki na rin yung puno sa ilalim. Kaya ito yung ating mustasa na tinanim. Kakunti yung ating mustasa ngayon. Gawa ng kakunti yung nabuhay dun sa aking mga punla. So, ito lang muna yung ating pagkakasain sa ngayon. Yung ating Brussels sprouts yan. Kinain na rin ng insekto. Ayun, Brussels sprouts din yun. Kinakain lagi ng insekto. Talagang di maiwasan yung mga insekto. Kaya ngayong araw, titignan natin kung anong magagawa nating paraan. Ito yung ating repolyo. Ito yung ating repolyo. Kinain na rin ng insekto. Pero mukhang nakaka-recover naman. Ito, talagang wala na. Wala na insekto na lahat yan. Ang daming insekto dito sa amin. Sa loob naman ng ating greenhouse. Ito siya, ang ating mga lettuce, malalaki na. Mamaya, titimplahan natin ng gamot to kasi medyo kakunti na rin ng tubig sigurado niyan. Medyo malalaki na sila. Malaki na kumpara sa kamay ko. So yun, ito pa rin yung ating mga celery. Nalalanta na yung ibang dahon, sayang. Wala na kasi wala na tayong paglagyan ng iba. Kaya titignan natin kung kaya nating ibenta ito. Maganda pa naman, kaya ang mahal ng celery ngayon kasi nakita ko dun sa halos yung isang tangkay lang ay 20 pesos niya. Tapos ito, yung ating repolyo na iniiwas ko na dun sa mga insekto. Titingnan natin kung makakaligtas sila dito. Ito, may insekto na ulit. Talagang hirap labanan ng mga insekto. Tinanggal ko lang yung dahon na merong insekto nakakapit. Hindi ko malaman kung gagamitan ko na ba ito ng pesticide talaga na laso. Tapos ito yung ating mga pudlang lettuce. Ililipat ko ito ngayon. Medyo malalaki na naman sila. Tsaka magaganda ng mga ugat. Tatanggalin na lang natin ng tubig. Para hindi na masyadong matubig mamaya pag lilipat natin. So ito mga kapartner, yung ating mga lettuce dito. Malalaki ito. Tourbillon variety. Para rin yung mga tanim natin dun sa farm natin sa Cabinti, Laguna. So yan malalaki. Tourbillon variety ito. Kasi sinubukan ko ang Olmeti na variety. Hindi siya compatible dito sa amin kasi hindi gumaganda yung kanyang puno. So ito, pumili kami ng hindi masyado matakaw sa araw na variety. At ito yung resulta nung matagal naming pag-experiment. Tourbillon. Itong size nito, hindi pa siya full size, kumbaga lalaki pa siya. Tapos ito mga kaparmer, mayroon tayong mga nilipat na punla galing dun sa farm natin sa Cabinti, longgan. Palalakihin natin to. Yung iba, bala kong gawing bonsai. Parang itong bougainvillea. Nandito, pinapaugat lang natin. Nakuha rin natin to dun sa Cabinti. Kaya, iano lang natin. Kumbaga, papaugatin tapos lilipat natin to sa paso.
So ngayon mga ka-farmer, magdidilig lang tayo ng mga tanim muna natin kasi medyo umiinit na ngayon. Kawawa naman yung mga halaman natin pag hindi madidiligan. So itong mga lettuce natin sa likod, yung iba dyan, baka bebenta na rin natin kasi yan yung kasarapan ng lettuce. Yung di pa siya magulang, wala pa siyang pait. Pero ito namang variety to, kahit umidad to ng lampas 45 days, hindi siya pumapait kasi nasubukan ko na siya na hanggang 60 days. So, yun lang guys, samahan nyo kami magdilig muna ngayon. Ayan mga ka-farmer, didilig yung aking pamangkin, ang ating mga carrots. Ito, ating repolyo. Mamayang hapon, didiligan ulit namin ito. Sabi, kunin mo yung kamatis. Yung hinog na bunga. Yung kamatis, ayun. Kunin mo, pikas ito. Kamatis? Oo, ayun, sa dulo ito. Ayun, hinog na kamatis namin. Kukunin na. Meron na kayo pamangkin. Ayun, dalawa. Huwag mo na yan, hilaw pa yan. Ayun. Ayun. So yun mga ka-farmer, pamodo na ang init, kaya babalik na lang kami mamayang hapon para diligan ulit natin yung ating mga tanim. So sa ngayon, dahil nga sa napansin namin na yung ating mga mustasa ay kinakain na rin ng insekto, kagaya ng ating mga repolyo, ang daming nasayang. So nakakuha naman ako ng mga spare na mga net saka ng UV plastic sa kabinti, yung ginamit namin dun sa aming greenhouse. Kaya gagawa ako nung maliit lang na greenhouse, kumbaga siguro kasi lang mga 5 repolyo, ganun lang. Okay na rin siguro, susubukan natin. So mamaya, yun yung gagawin natin mamaya tanghali. Medyo mainit lang ngayon, kaya papasok na muna kami sa loob. Yung mga pamangkin, kasama kong pagdidilig. Kasama ko ulit mamaya, pagdidilig namin mamaya ang hapon. So yun lamang muna, mamaya ulit hapon. Kumusta mga ka-farmer? Gandang hapon. Nandito ulit tayo sa farm natin. Ito yung mga lettuce natin. Mamaya lalagyan natin ito ng tubig. Magagawa tayo ngayon nung maliit na greenhouse. Gamit yung mga kawayan na naipon natin. Ipapabricate lang natin na maliit lang naman siya. Siguro makakasya lang doon, mga 6 na repolyo lang. Kundi lang, hindi naman ganun kalaki kasi wala na rin space dito sa amin. So, samahan niyo ako. Magandang hapon mga ka-farmer. Hapon na ngayon dito sa amin. Magdidilig na kami ngayon ng aming mga tanim. Yung aking ginagawang maliit na greenhouse ay hindi ko natapos. Papakita ko sa inyo kung anong tsura na. Mga ka-farmer, ito yung aking ginawa. Talagang hindi tayo sanay pang maggawa ng ganito. Ito yung ating pangharang, yung net. Saka ito yung ating UV plastic na gagamitin. Maliit lang siya kasi nga maliit lang din yung gagawin natin na greenhouse. So yun, yung ating ginagawang maliit na greenhouse na yun, gagawin na lang natin siya sa susunod na linggo kasi bukas papasok na ulit tayo sa trabaho. Kaya sa kabilang linggo natin maasikaso. So abot na abot pa naman yun kasi kakapunla ko lang naman ng mga itatanim natin doon na mga repolyo. So subukan ko yung repolyo na red, yung kulay pula siya na repolyo. Titignan ko kung kaya kong buhayin dito. Tsaka nag-gano na rin ako, sumubok na rin ako ng mga pechay bagyo na nasa greenhouse para hindi nakakain ng insekto. So ngayon, magdidilig muna kami. Kasama ko yung aking pamangkin ulit. Ayos, si Bria. Magdidilig muna kami. So yun mga ka-farmer, tapos na tayong magdilig.
Nadiligan na yung mga mustasa, ayun sa likod. Kita naman. At ngayon, mag-ano lang ako magtitimpla ako nung gamot nung sa lettuce dun sa loob ng ating greenhouse yun. Gawa ng kakaunti na yung tubig, kaya kailangan ko na uling bantuan. So, hindi ko na ipapakita sa video yun kasi same process din naman yun nung pinakita ko nung nakaraan. Ito yung aking pamangkin ulit. Idea. Nagdilig kami, tapos na kami magdilig dito sa mga taniman. Sunod na video, siguradong ganoon na naman. Pero, titignan natin kung sa isang linggo makakapaglipat na tayo ng mga iba nating tanim. So, yun lamang muna sa ngayon. Salamat sa inyong panunod. Naway pagpalain tayong lahat. Like and subscribe.